So last week, nagpa-ultrasound ulit si Mrs. regarding dun sa IVF baby namin kasi last ultrasound, in-advise kami ng doktor na mag-undergo ng Doppler ultrasound. Kasi nakita doon sa ultrasound na yun, low-lying yung placenta ni Mrs. Anterior siya, meaning nasa harap ng tiyan ni Mrs. Na-develop yung placenta at saka low-lying, ibig sabihin mas mababa siya. Malapit na doon sa cervix niya. So, minomonitor ng doktor yung kalagayan ng baby sa loob, kung ano yung development niya, at gusto makita ng doktor kung normal yung blood circulation papunta dun sa baby. Kaya in-advise kami na mag-Doppler ultrasound. Kasi yung Doppler ultrasound, mas more na detailed siya compared dun sa normal na ultrasound. At ang result dun sa Doppler ultrasound ni Mrs. medyo bad yung result niya. Kasi nakita doon yung umbilical artery blood flow niya is below normal. So, ibig sabihin, mahina yung flow ng circulation ng dugo papunta doon sa baby. At ang result, pag mahina yung flow ng circulation, hindi gaano malaki yung baby or abnormal yung size ng baby in terms sa number of months or number of weeks. So, hindi siya ganun ka-accurate. So, ibig sabihin, pag lumabas yung baby, maliit yung baby. At ang isa pang nakita doon, meron siyang nuchal cord na naka-coil doon sa baby. Ibig sabihin, napulupot yung coil ng baby sa kanya. Dahil sa sobrang likot ng baby, or siguro stress yung baby sa loob, misis ko maraming iniisip, kaya ganun ang nangyari. Napulupot yung cord ng baby sa kanya. Although, sa 5 months and 6 days, normal naman yung weight ng baby, normal yung development niya, size niya, heartbeat, normal pa naman lahat so far. In-advise ng doktor na magkaroon ulit ng isa pang Doppler ultrasounds October 14 para malaman kung ano na yung development doon sa loob. So hopefully, maging okay na sa next ultrasound. Kung hindi man, maybe magbibigay yung doktor ng additional treatment. Kasi minomonitor talaga to ng doktor kasi maselan nga tong IVF baby. Kaya dapat relax lang si Mrs. Wala masyadong iniisip. Peaceful lang yung pag-iisip niya para hindi ma-stress yung baby sa loob. At yung makikita sa picture na nasa taas, medyo klaro na lahat, medyo buo na talaga yung baby. Klarong-klaro na yung forma niya sa loob ng tiyan ni Mrs. Tsaka expected din this week na magkaroon na siya ng movement outside sa tiyan ni Mrs. So mafe-feel na yung mga movement ni baby, yung mga sipa niya, kung ano man yung ano niya. Pero hindi daw rin masyadong maramdaman kasi nga nauna yung placenta bago yung baby kasi anterior yung development ng placenta ni Mrs. nasa harap.